Purihin ang Panginoon! Amen! Salamat at muli tayo nakita-kita sa umagang ito upang sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen? At tunay nga, ang araw nito ay isang dakilang araw para sa ating Diyos na buhay. Amen? At ako nagpapasalamat sapagkat minsan pa ako'y gagamitin ng ating Panginoon upang ipahayag ang mensaheng nais niyang iparating sa ating pong kalagitnaan. At naniniwala po ko na ang mensaheng ating pag-aaralan sa umagang ito po ay magbibigay hamon sa ating buhay upang tayo ay makapagpatuloy sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya, ihanda po natin ating mga sarili, ihanda po natin ating mga pakinig, ihanda po natin ang ating mga upuan na tayo ay nakadilat sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Sige po. Ako po ay bababati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. At nais ko po, lahat po tayo tumayo. At batiin po natin ang bawat isa sa atin at inyong pong kamayan. At sabihin nyo sa kanila, mahal ka ng Diyos. Sige po. Yan. Sige po, pwede na po tayong makaupo. At ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig po ng mensahe ng ating Diyos na nais niyang ibaba sa ating pong kalagitnaan sa mga oras na ito. Amen? Yun. Sa mga ito, ang ating pag-aaralan ay isa pa rin po sa pinakamahalagang sangkap ng pagsamba sa ating Diyos na buhay. Kung natatandaan nyo, yung ating namunang pag-aaralan, una-una yung pagsamba, dito natin nalaman kung anong tunay na pagsamba, ang pagpupuri, at ngayon po ay ang pananalangin. Ano po? Isa pong napakagandang mensahe ito na dapat nating maunawaan na mabuti kung bakit napakahalaga ang panalangin sa buhay po nating mga mananampalataya. Ano po? Sabi ko, kung tayo po ay hindi mananalangin, no blessing. Amen? Yan, napakahalaga po ito. Ngayon, sino po sa inyo ang sumasang-ayon na ang panalangin po ay mahalaga sa buhay nating mga mananampalataya? Taas po mga kamay ng mga sumasang-ayon na ang panalangin po ay mapanapabuti sa ating pananampalataya. Ngayon, kung ang panalangin po ay mabuti sa pamuhay po natin bilang mananampalataya, kailangan lahat po tayo ay magkaroon ng pagnanasang mapabuti ang ating panalangin o ang ating buhay panalangin. Amen? Kailangan pagnasain po natin, magkaroon tayo ng pagnanasang mapabuti ang ating buhay panalangin. Ako natutuwa doon sa panalangin ni Brother Moses. Kita naman po natin, no? Yung kanyang panalangin. Talagang, yung maaari, lahat po tayo, ganun uri tayo manalangin. Amen? Yan naman po. So, yan po ay isang papakita na talagang yung pong panalangin, alam natin na yung po ay may bisa, may kapangyarihan. Amen po ba? Yan po. Ngayon, bago natin basahin po ang ating teksto, samahan niyo muna ako sa isang maiksing panalangin. Ibo tayo pumikit at lumahin po natin ang ating presensya, ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. O dakilang Diyos, Ama namin sumasalangit, sa pangalan po ng buktong na anak sa Jesus, at sa patuloy na pagpipisa ng Panginoon ng Espiritu sa aming mga buhay. Salamat, Lord God, sapagkat tunay nga po, Panginoon, na napakabuti niyo po sa aming pumubuhay. Salamat, Lord God, sapagkat patuloy po namin naranasan sa aming pumubuhay ay yung pagkilos at paggawa para sa aming pong ikabubuti. Kahit maraming po salamat, Lord God, sa mga pagpapalang pinagkaroon niyo po sa amin. Salamat, Lord God, sa buhay na kaloob niyo po sa amin. Salamat, Lord God, sa pag-iingat, sa pagbibigay po sa amin nakatagumpayan sa lahat ng bagay na aming pong ginawa na naayon po sa inyo pong kalooban. At maraming salamat din po, God, sapagkat muli niyo po kami bigyan ng pagkakataon na aming maimahakbang ang aming pong mga pangayapak sa lugar na ito upang kayo ay aming purihin, pasalamatan at sambihin sa Espiritu at katotohanan. At ang mapakinggan ay yung mensahe na nais niyo po ipating sa aming pong kalagitnaan. Kaya Lord, bilang ito balingkod na ipong gagamitin sa mga oras ito, naniniwala po ko, Lord God, na tunay po pa noon, hindi po ako papabayaan at kayo po, Lord God, ang siyang manguna sa akin at maglalagay sa akin po mga bibig, sa akin po bibig ng mga katangian. Dapat po sabihin upang lahat ng aking po sasabihin ay pawang na ayun lamang, Lord God, sa inyong pong banal na kasulatan. Lord, maraming po salamat, Lord God, at aking po dinideklara sa pangalan po ng Panginoon Sukso at sa pangyayari ng Panginoon Espiritu na ang Espiritu ng antok sa lugar ito ay hindi makakapanig sa pangalan ng Panginoon Kristo. Kaya Lord, maraming po salamat at inaang po namin kingarap ang katagumpayan sa aming pong gagawing pag-aaral ay pumalang sa tama. Maraming po salamat. Ito po aming dalangin sa tayong Panginoon Jesus ang lahat ay magsabi ng
Amen. Sige po, buksan po natin ang ating pong teksto. Sa Matthew chapter 6, verse 5 hanggang 15. Itong Matthew chapter 6, verse 5 hanggang 15, ito po ang panalangin itinuro na ating Panginoon sa kanyang mga alagad at ito rin po ang itinuturo ng Diyos sa atin. Amen? At ang akin lang pong babasahin ay yung verse 6, o yung verse 5 hanggang 6 lamang ang ating babasahin. Matthew chapter 6, verse 5 hanggang 6. Ito ang sabi, kapag mananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapang-ibabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo o sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, verse 6, ngunit, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi nakakita at ang iyong amang nakakikita sa ginagawa mo sa lihim ang siya magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ngayon, ang panalangin po ang pangunahing tema ng Biblia. Sa Lumang Tipan, ang mga Israel po, sila po ay lumuluhang nananalangin sa Panginoon Diyos. No? Palagi naman tinutugon ng Diyos ang kanilang panalangin dahil dahil sa kapakanan nila, kahit na sila ay laging gumagawa ng kasalanan sa ating Panginoon at pagkukulang. Ngayon, sa Bagong Tipan, binibigyan halaga rin po dito ang katuruan ng ating Panginoon Hesus at ang kanyang mga alagad. No? Ang walang limitasyong posibilidad na panalangin. Ngayon, ano po ba ibig sabihin ng panalangin? Ito po malagang malaman po natin kung ano po ang ibig sabihin ng panalangin. Ngayon, ang panalangin po, ito po ay taimtim na komunikasyon, pakipag-usap o pakipag-ugnayan ng tao sa Diyos o sa isang makapangyarihang nilalang. Ngayon, sa wikang Griego po, ang salitang panalangin po ay tinatawag na tepila, na ibig sabihin po ay request o petition. At tinatawag din po ito ng exteuseus, na ang ibig sabihin po ay taga-pamagitan. Amen? Kaya po tayo mga mananampalataya, tayo po ay taga-pagmamagitan. Lalo na doon sa mga tao hindi pa sumasampalataya sa ating Panginoon at sa ating Diyos. Amen? Mahalaga po yung ating panalangin sa tayo po ay namamagitan. Nung panahon ni Eva at Adan, wala tayong makita na sila Eva at Adan po ay nanalangin. Bakit po? Sapagkat ipinagkaloob na sa kanila ng Diyos ang lahat-lahat ng kanila pong pangangailangan. Ano po? Ngayon, paano po nagsimula ang panalangin? Paano po nagsimula ang panalangin? Ang panalangin po ay nagsimula ng patayin ni Cain ang kanyang kapatid na sino? Si Abel. Natapos patayin po ni Cain si Abel, ang ginawa ng kanilang ina na si Sarah, siya po ay nanalangin upang humingi na kapalit sa kapatid ni Esau na namatay. Sarah. Ayan. Yan, yan. Sorry, yan. Salamat po sa paalala. Kaya minsan naman, hindi lang pogi nagkakamali, di ba? Yan po. Yan nga, matapos nga patayin ni Cain. Na po, ang kanyang kapatid na si Eva, siya po, ang kanyang Sarah, siya po ay nanalangin upang humingi ng kapalit. Ano po? Upang makapalit. Sa ginawang panalangin po ni Sarah, o ni Eva. Panalangin ni Eva, nakita po natin dito, tinugon ng Diyos yung kanyang panalangin at siya ay muling pinagkalooban ng isang anak na ang pangalan ay Seth. Amen. Ngayon, tandaan po natin, ang panalangin po ay makapangyarihan. Sino po sa inyo naniniwala na ang panalangin po ay makapangyarihan? Taas po. Amen. Ngayon, bakit makapangyarihan po ang ating panalangin? Kasi kaya po nagiging makapangyarihan ang ating panalangin dahil meron tayong Diyos na makapangyarihan na siyang tumutugon sa ating panalangin. Amen? Ngayon, ang ayon po kay E.M. Bounds. Kilala niyo po ba to? Ako hindi ko kilala, nabasa ko lang to eh. Si E.M. Bounds, ang panalangin, sabi niya, ang panalangin ay mabisa at makapangyarihan. Kayang marating ng panalangin ang buong mundo at ang buong sangkatauhan. Napakalawak po ang narating ng panalangin. At malaking po ang nagagawa nito sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating iglesia, sa ating bansa, at sa buong mundo.
Ngayon, ang panalangin po, ito po ay nagpapatatag sa ating personal na relasyon sa ating Diyos. Hindi maaaring maging matatag ang ating relasyon sa ating Diyos kung tayo po ay walang regular na pakikipag-isa sa Kanya. Ngayon, ang tunay na layunin po ng panalangin po ay dumako sa kinaroroonan ng Diyos. Dahil ang nais natin, makapiling natin siya. Amen? Nais po ba natin makapiling ang ating Diyos? Ngayon, kung nais po natin makapiling ang ating Diyos, anong dapat natin gawin? Manalangin. Po ang dapat natin gawin, ang manalangin. Ngayon, balikan po natin ang ating teksto sa Matthew chapter 6, verse 6. Ang sabi ito, natin pang Kristo, kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At ang iyong amang nakita sa linaw mong lihim, ang siya magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ngayon, ang panalangin po ay hindi lamang ito literal na pagpasok sa ating bahay at pagsara ng pinto. No po? Ito po ay nangangahulugan, ang panalangin po ay dapat nating pag-ukulan ng tamang panahon. No po? Dapat po nating pag-uulan ng tamang panahon yung ating pong pananalangin. Ngayon, ang epektibong panalangin po ay hindi nakukuha ito sa pagmamadali. Po, hindi po ito nakukuha sa pagmamadali. Kasi mayroong mga nananalangin, bila ko na halimbawa, eto, may nananalangin ganito. Lord ko, ano ang panalangin ko kahapon? Yun na rin ang panalangin ko ngayon. Direkta, no? At yung iba naman, no, meron nanalangin, kapag pagod na pagod, no, lalo pagdating sa gabi, mananalangin, nakahiga nanalangin dahil sa pagod, nakatulog, kinabukasan na ang Amen. Amen, wag po natin gagawin yun. No po, dahil ang panalangin po, hindi po ito nagmamadali. No? Ito po, kailangan dito po yung sapat na panahon at kumpletong konsentrasyon ng panalangin. Kaya kung tayo po ay mananalangin, kailangan walang makakapasok ng iba pang isipin habang tayo po ay nananalangin. Kailangan nakapokus tayo sa ating Panginoon. Amen? Nakapokus po tayo dahil ang kausap natin ay ating Panginoon. At ang mahalaga sa Panginoon, hindi yung ating sasabihin, kundi yung sasabihin niya sa atin. Amen? Yun po ang mahalaga doon. Kasi ang panalangin, ito po yung sa pakipag-uwas sa ating Diyos, kaya narapat lamang, bigyan natin po siya ng sapat na atensyon. Ngayon, bakit kailangan nating manalangin? Ito po ang magandang katanungan. Ito po, bakit kailangan po nating manalangin? Ako naniniwala po sa inyo, na karamihan sa atin nakapag-aral ng tungkol sa panalangin. Amen? Maraming iba, galing sa mga Bible study, yan, sa mga tawag dito, sa discipleship na pag-aaralan yan. Ito po bilang reminder lang po sa atin. Amen? Lalo na po doon sa mga baguhan pa lamang. Ngayon, bakit kailangan nating manalangin? May mga dahilan po kung bakit kailangan nating manalangin. Dahil ang Biblia mismo po ang nagsasabi nito sa atin. Ito po, ang unang dahilan kung bakit kailangan natin manalangin, dahil ang Diyos mismo ang nag-uutos sa atin na tayo ay manalangin. Ano po ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17? Palagi kayong manalangin. Ngayon, sa ibang translation, sa AB, ang Biblia, ang sabi po dito, manalangin kayong walang patid. Hindi po ibig sabihin dito na manalangin walang patid. Wala na tayong ibang gagawin, kundi ang manalangin. Na wala na tayong ibang gagawin. Hindi po yun ang ibig sabihin dito, na manalangin walang patid. Ang ibig sabihin po na manalangin walang patid, manalangin tayo kahit ano ang ating ginagawa. Amen? Yun po ang dapat natin gawin. No, kahit ano ang ating ginagawa, maaari tayong manalangin. Maaari sa pagluluto. Halimbawa, sa pagluluto, pwede kayo manalangin para hindi kayo mapasok. Di ba? O sa pagluluto, malagang panalangin. O sa paglalaba, maaari kayo manalangin habang naglalaba. Sa pamamalengke, para hindi kayo mawala ng pera, mahulugan ng pera. No? Tulad na nangyari kay baby, nung siya papunta palengke, nahulog yung pera, $1 pa yata. Ayun, hindi yata nakapanalangin, nawala yung pera. Yun. Halimbawa lang naman yun. Totoo naman nangyari kay baby yun. Amen. Yun. So, sa pagbibiyahe, amen? Sa pagbibiyahe, kailangan natin ng panalangin para tayo po ay para tayo ay maingatan ng ating Diyos na buhay.
Ngayon, sa pagkain, kailangan marunong tayong manalangin. Amen? Ang sino man na kumakain na hindi nananalangin, kung matinik yan po ay malalim. Na po, sa pagtulog, yan, narapat din, na bago tayo matulog, kailangan po ay manalangin muna. No? Mag-ingat ang mga natutulog na hindi nanalangin, baka kayo ay bangungutin. Amen? Kaya napakalaga po ng panalangin. Na po, habang bawat pakilos natin ay panalangin. Ngayon, sa pagkagising, ito po ang pinakamahalaga sa lahat, yung pagkagising. Pagkagising, unahan na natin si Satanas sa pamagitan ng panalangin. Amen? Para sa maghapon tumating sa ating buhay, talunan na siya sa atin. Amen? Kasi naunahan natin siya sa pamagitan ng ating panalangin. Kaya napakahalaga kapag pagkagising pa natin pagkagising pa natin sa umaga, kahit nga, sabi nga, tumutulog pa ang laway natin, may panis na laway natin, manalangin na kaagad tayo. Amen? Kaya tayo ginigising ng Panginoon sa maagang oras para manalangin. Amen? Para maunahan natin si Satanas. Satanas niyang gawin sa ating buhay. Hindi na siya. Ang Panginoon, titinan po natin, bago lumakad ang ating Panginoon mag-minister, siya po, nauna na ang kanyang panalangin. Meron ba nagawa ang demonyo sa buhay ng ating Panginoon? Wala. Kasi nauna na yung panalangin ng ating Panginoon. Hindi po dapat din sa atin. No? Ngayon, sa pagmamaneho, ito po ang kailangan doon sa mga nagmamaneho sa sasakyan. Kailangan dito po ay ang panalangin para tayo po ay maiwas sa anumang disgrasya. Ayan, ngayon po, pwede tayo manalangin ng naglalakad. Amen? Ngayon, kung tayo po ay manalangin ng naglalakad, huwag lang nakapikit, baka kayo mabangga. Ano po? Huwag po kayo manalangin ng nakapikit, baka kayo po ay mabangga. Ayan. Tandaan po natin na ang nais ng Diyos, palagi natin siyang kasama o palagi natin siyang isama sa lahat ng ating gagawin. Yun po ang nais ng Diyos. Yun, ano po ibig sabihin, ano po ang sinasabi sa Colossians chapter 4 verse 2? Yun, ito po, Colossians chapter 4 verse 2, huwag kayong magsawa sa pananalangin. Amen. Hindi natin dapat pagsawaan po ang manalangin dahil nabubuhay tayo ng lubos na umaasa sa ating Diyos. Amen. Sa bawat araw, sa bawat oras, sa bawat sandali, sa bawat pagkakataon ng ating buhay. Na po? Yun. Kaya kailangan maging hininga na natin ang manalangin. Tulad ng ating Panginoong Kristo. Na po? Ang ating Panginoong Jesus, na po? Madaling araw pa lamang, nagpupunta na siya sa ilang na lugar para doon manalangin. Na po? Ang ating Panginoon nagpupunta rin po sa isang burol upang doon manalangin. At naging ugali na ng ating Panginoon, siya po ay pumunta sa bundok ng Olivo para doon manalangin. Ugali na ng ating Panginoon ang manalangin. Kaya kailangan maging ugali na rin natin ang manalangin. Amen? Yan po ang maganda sa ating buhay, na tayo po ay laging naka-tune up sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating panalangin. Amen? Yan. Ang pangatlong dahilan, kung bakit kailangan po natin manalangin, dahil ang panalangin po ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Marcos chapter 11, verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang iyong hingin sa panalangin, manalig kayong matatanggap na ninyo yun at matatanggap nga ninyo. Ngayon, dito makikita po natin na pinalakas ng panalangin ng ating pananampalataya upang patuloy tayong umasa sa mga pangako ng Diyos at sa kanyang mga plano sa ating pong buhay. Amen? At namarasan din po natin yung kapangyarihan niya sa ating buhay. Yun po. Ngayon, ang pangatlong dahilan kung bakit kailangan natin manalangin dahil ang panalangin po ay nagdudulot sa atin ng kapayapaan. No po, kapag tayo po may mga problema, may mga pagsubok, no, ano po dapat natin gawin? Manalangin para tayo ay magkaroon ng kapayapaan. So, ano po sabi sa Philippians chapter 4, verse 6 hanggang 7? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat na inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Verse 7, ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ngayon, ang isang mabisang palunas po sa kabalisahan ay ang panalangin.
Amen? Kapag tayo po ay nanalangin, napapalitan ng kapayapaan ng Diyos ang ating pagkabalisa. At kapag tayo po ay laging nananalangin, ang kapayapaan ng Diyos ay dumarating sa ating puso at pag-iisip. Nakita po natin kung gaano kahalaga ang panalangin. Amen? Ngayon, ang pang-apat na dahilan kung bakit kailangan po natin manalangin, dahil ang panalangin po ay nag-aanya niya sa atin sa pag-iingat ng Diyos. Kaya kailangan lagi po tayo nilang dahil sa paglabas pa lamang natin ng bahay, nakita po natin, maaari tayong madisgrasya, di ba? Pero yung panalangin natin, yun po ay nag-aanya niya ng pag-iingat ng Diyos sa atin. Awit 191, verse 14 hanggang 16. Ito ang sabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang lahat ng tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang tao na ako ay kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa kung sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung mahilahil, sila ay sasaklolohan. Verse 16, sila bibigyan ko ng gantimpala na mahabang buhay at nakakatiyak na ang tatamuin nila ay kaligtasan. Yun. Ang panalangin po, yan po ay nagbibigay sa atin ng tiyak ng kaligtasan, anumang panganib ang dumating po sa ating bubuhay. Kaya napahalaga po na tayo po ay lalaging nananalangin. Para tayo pa makaiwas doon sa mga panganib na maaaring dumating sa ating buhay. Kaya ang malaga na tayo po ay nanalangin upang maiwasan po natin ang mga problema na dumating sa ating buhay o ang mga panganib na maaaring dumating sa ating buhay. Amen? Ngayon po ang palima. Ito po ang palimang dahilan kung bakit kailangan natin manalangin. Dahil ang panalangin po ay tumutulong sa ating paglaban sa tukso. Po, ang panalangin po, yan po ay tumutulong sa atin upang malabanan po natin ang tukso. Matthew chapter 26, verse 41. Matthew 26, verse 41. Magpuyat kayo at magbantay. Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Po, ayun. Ano po ang dapat natin gawin kapag dumarating po ang tukso? Ano po ang dapat natin gawin? Manalangin. Amen? Kailangan po natin manalangin upang hindi po tayo madaig ng tukso. Ang panalangin po, yan po ang ating mabisang sandata laban sa tukso. Alam po naman natin, no, na talaga ngayon, sa kapanahonan natin ngayon, no, na talagang kung hindi natin iiwasan ng tukso, madadala tayo sa tukso. Nakita po natin ngayon, no, sa mga pananamit namang ng mga kababaihan, di ba? Talaga naman, lalo kang pag nakasakay ka sa jeep at nakaharap mo ay sexy, tapos gano'n, parang ang tinutukso ng demonyo, anong dapat mong gawin para maiwasan mo yung tukso? Manalangin. Amen? Yung po ang tanging paraan para maiwasan po natin ang magkasala. Maiwasan po natin ang tukso. Dahil hindi tayo lalayuan ng tukso. Amen? Dahil yung tukso po ay galing kay Satanas yan. No? Kaya kailangan, para maiwasan po natin na tayo magkasala sa pamamagitan ng tukso, ang dapat natin gawin ay manalangin. Ano po? Yun. Sino po sa inyo, ang pang-anim, ito po. Ang pang-anim ang dahilan kung bakit kailangan manalangin, dahil ang panalangin po ay nagdudulot ng kumpletong kagalingan, physical at spiritual. Santiago chapter 5, verse 16. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan at ipinalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Yon. Sino sa inyo naniniwala na ang panalangin natin po ay mabisa at makapangyarihan na kaya magpagaling ng anumang sakit at karamdaman? Taas ang mga kamay na naniniwala ng ating panalangin po ay mabisa. Amen? Kaya kung alam natin na ang panalangin po natin ay mabisa na maaaring makapagaling ng anumang sakit at karamdaman, ano po dapat natin gawin? Sa ating mga kapatid na alam natin na may karamdaman, punta natin at ipanalangin. Di ba? I-exercise po natin yung kapangyarihan na pinag sa atin, yung panalingan pinag sa atin na ating gamitin po natin. May exercise po natin yan. Amen? Na kailangan marunong tayong manalangin doon sa mga kapatiran natin na alam natin na kaya hindi sila nakapunta rito, hindi nakadalo, alam natin may karamdaman. Amen? Kailangan ginagawa po natin yun. Dahil alam po natin na ang panalangin natin po ay mabisa. Amen? Na kaya magpagaling ng anumang uri ng sakit at karamdaman. Yan. Ang pampito, ito po ang pampito. Ang pampitong dahilan po kung bakit kailangan natin manalangin
para sa kaligtasan po ng sangkatauhan. Ano po, ito po ang isa pang pinakamahalaga na dapat po natin gawin. Ano po? Yun. Matthew chapter 9, verse 37 hanggang 38. Ito po ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Kaya sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Verse 38, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ngayon, aanihin po tinutukoy dito ay hindi pag-aani ng palay o mais. Po, ang panahon tinutukoy dito po ay yung pag-aani ng mga kaluluwa. Po, ang mga kaluluwa ng tao po ay tulad ng isang bukid na handa ng anihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. At sinabi natin Panginoon Jesus, idalangin ninyo sa Panginoon na magdala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Maaari pong magpadala ang ating Diyos ng mga manggagawa. No? Maaari siya magpadala. Subalit sa atin po inuutos na ating Panginoon Jesus na tayo ang manalangin. Tayo po ang manalangin sa ating Diyos na magpadala siya ng maraming manggagawa. Kung hindi po natin gagawin ito, maaari tayo po ang maging hadlang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. No? Kasi po, ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan maipangaral muna ang mabuting balita sa lahat ng lugar o sa daong daigdig at sa darating ang wakas. Yun po ang napakalaga. Na po, ngayon, tanong, paano po magiging mabisa ang ating panalangin? Paano po magiging mabisa ang ating panalangin? May mga kondisyon tayong dapat gawin. Na po, may mga kondisyon tayong dapat gawin upang maging mabisa ang ating panalangin. Ito po ang unang kondisyon na dapat natin gawin upang maging mabisa ang ating panalangin. Una, ito po, ang panalangin. Dapat tayo manalangin na may pananampalataya. Kung tayo po ay mananalangin, lakipan po natin ang pananampalataya. Amen? Lakipan po natin yan. Ngayon, Marcos chapter 11, verse 24. Kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang inyong hingin sa panalangin, manalig kayo, matatanggap na ninyo yun at matatanggap nga ninyo. Marcos 9, chapter 23, ang sabi ito, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Upang makatanggap po tayo ng anuman sa ating Diyos, kailangan humingi tayo na may pananampalataya. Kung tayo po ay manalangin o walang kasamang pananampalataya, hindi tutugunin ng ating Diyos ang ating panalangin. Walang siya yung ating panalangin. Kaya kung tayo po ay mananalangin, at kung gusto natin tugunin ng Diyos ang ating panalangin, samahan po natin ng pananampalataya. Tanda po natin, hindi po kinalugdan ng Diyos ang panalangin natin na walang kasamang pananampalataya. Doon tayo makakatiyak. Doon po tayo makakatiyak na ang tutugunin ng Diyos yung ating panalangin sa pamagitan ng ating pananampalataya. Ito po. Ngayon, ang pangalawa, ito po, ang pangalawang kondisyon na dapat po natin gawin upang maging mabisa ating panalangin, kailangan ang lahat ng ating hihingin ay naayon sa kalooban ng Diyos. 1 John chapter 5, verse 14. Hindi tayo nag-atubili lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang lahat ng ating hinihingi na naayon sa Kanyang kalooban. Kung lahat ng ating hingin po ay pawang naayon sa Kanyang kalooban, magtiwala tayo ng ating hinihingi sa ating Diyos ay Kanyang ibibigay. Basta't ang hiningi po natin ay pawang naayon po sa Kanyang kalooban. Ngayon, ang pangatlong dahilan kung bakit kailangan, ang dahilan upang maging mabisa ang ating panalangin, kailangan sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Yun po, isa pong napakahalaga na dapat po natin gawin upang maging mabisa ang ating panalangin, yung sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. 1 John chapter 3, verse 22. Tinatanggap natin ang mga ating hingin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya. Kaya, ito, nakita po natin, kaya kailangan, tinan po na natin mabuti itong talatang ito. Kailangan maunawaan po natin mabuti ang talatang ito na sinabi ni Juan. Sabi ni Juan sa talatang ito, tatanggapin natin ang anumang hingin natin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ngayon, kaninong utos ang dapat po natin sundin? Kaya pong utos ang dapat natin sundin? Sa ating Diyos. Amen?
kailangan sinusunod natin yung kanyang mga utos at ginagawa ang lahat ng nakakalugod sa Kanya. Ngayon, kung hindi po natin sinusunod ang mga utos ng Diyos at hindi natin ginagawa ang nakalugod sa Kanya, walang saysay pa rin ang ating panalangin. Kung talagang nais po natin na ipagkaloob ng Diyos ang lahat ng ating mga pinapanalangin sa Kanya, ano dapat natin gawin? Sundin po natin ang Kanyang mga utos at gawin po natin ang mga nakakalugod sa Kanya. Ayan po ba? Yun po dapat natin gawin. Ngayon, ang pang-apat, ito po, ang pang-apat na kondisyon dapat natin gawin upang maging mabisa ang ating panalangin, kailangan manatili tayo sa ating Panginoon Hesus at manatili rin sa atin ang Kanyang mga salita. Po, John chapter 15, verse 7. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking mga salita, anuman ang inyong hingin, ito ay pagkakaloob sa inyo. Ayan, halina po natin, napaganda ng pangako ng Diyos kapag tayo po ay nanatili sa Kanya at nanatili sa atin ang Kanyang mga salita. Ngayon, kung mananatili tayo sa ating Panginoon, nananatili din siya sa atin. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Kung nananatili tayo sa ating Panginoon, ang Panginoong Hesus Kristo po ay nananatili din sa atin. At kung nasa atin ang ating Panginoon, nasa atin din ang Kanyang mga salita. Ngayon, kung tayo po ay nasa ating Panginoon Hesus at nasa atin ang Kanyang mga salita, anuman ang ating sa ating Panginoon, tiyak ipagkakaloob niya sa atin. Amen? Kaya kailangan manatili po tayo. Amen? Manatili tayo sa ating Panginoon. Manatili po tayo sa Kanyang mga salita. Dahil ang salita ng Diyos at ang Panginoon, yan po ay iisa. Dahil siya po ang salita. Amen? Ang ating Panginoon. Kaya kailangan manatili po tayo. No? Huwag natin iwaglit sa ating isipan ang ating Panginoon na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Amen? Ngayon, ito po. Ito, John chapter 14, verse 16, sabi ito, gagawin niya ang mga bagay na hinatin sa Kanya. Ito pa, pang-apat na. Pang-apat. Ito na po, pang-apat na tayo. Ito po ang apat na kondisyon na dapat natin gawin upang maging mabisa ang ating panalangin. Kailangan, ito po, panlima na pala tayo. Dapat natin gawin, mabisa ang panalangin, gawin po natin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Bakit panalangin natin, kailangan ilagay natin ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Kaya, alam naman natin, kapag tayo nanalangin sa pangalan natin Panginoon, Amen, Amen? Nakita po natin yan. John 14, verse 13 hanggang 14. Ang sabi po rito, ang sabi ng Panginoon, anuman ay hingin niyo sa Ama sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ko. Verse 14, gagawin ko ang anumang hiningin ninyo sa pangalan ko. John chapter 16, verse 23 hanggang 24, tandaan ninyo, anuman ang hingin ninyo sa aking pangalan, ay ibibigay ko sa inyo. Verse 24, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya, sa pangalan ko. Humingi kayo at tatanggap kayo upang malubos ang inyong kagalakan. Amen? Ngayon, paano po magiging malubos ang ating kagalakan? Amen? Siyempre, kapag tinanggap na natin yung mga hinihingi natin sa ating Diyos, kapag tinanggap po natin, siyempre, malulubos yung ating kagalakan. Amen po ba? Ngayon, tanda po natin, walang hanggan po ang kapangyarihang panalangin kapag ito po ay ating idinudulog sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, ito po ang panghuling kondisyon na dapat po natin gawin upang maging mabisa ang ating panalangin. Kailangan maging matyaga tayo sa pananalangin. Nandun po kailangan yung katyagaan. No po? Yun. Ito po yung pangunang aral ng talinghaga tungkol po sa matyagang balo. Alam niyo po ba yung storyang yun? No? Yung matyagang balo na panimlapit sa hukom, no? Hukom na walang takot sa Diyos. No po? Sige, basahin po natin. Luke chapter 18, verse 1 hanggang 7. Sabi dito, sinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin at huwag mang hinawa. Verse 2. Sa isang lungsod, wika ni Jesus, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Verse 3, sa lungsod ding iyon, may isang babaeng bayo na punta sa hukom upang humingi ng katarungan. Verse 4, tinatanggihan siya ng hukom sa loob ng isang panahon, ngunit na malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, ni gumagalang sa kanina naman, igagawad ko na ang katarungan hinihingi niya. Sapagkat lagi niya akong ginagambala, baka pa ako mainis sa kakaparito niya. Verse 6, at sinabi ng Panginoon, narinig niyo ang sinabi ng masamang hukom. Verse 17, hindi ipagkakait ng Diyos
ang katarungan sa kanyang mga hinirang. Malinaw po, hindi pinagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang. Sino po mga hinirang ng Diyos dito? Tapos po kamay ng mga hinirang ng Diyos. Di ba? We are chosen by God. Amen? Pinitay natin po, hinirang tayo ng Diyos. Di ba? Bago pa manilika ang salibutan, hinirang na tayo ng Diyos. Ngayon, kung tayo po itong hinirang na ng Diyos sa makatid, hindi niya na ipagkakait ang lahat ng ating hinihingi sa Kanya. Amen? Dahil tayo ay Kanyang hinirang. Hindi niya rin po ipagkakait. Ngayon, ulitin po yung verse 7. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa Kanyang mga hinirang na dumadalay sa Kanya araw-araw, bagamat tila nagtatagal iyon. Dito po, sa pangatang ito, inilahad natin Panginoon sa isang talinghaga tungkol sa babaeng balo na laging lumalapit sa hukom upang humingi ng katarungan. Ang hukom na ito po ay walang takot sa Diyos. Walang malasakit sa tao, isa siyang masamang tao, isang masamang hukom, walang habag kung makitungo sa tao. Yun, ang tanging paraan po ng babaeng balo ay yung kanyang ginawa ng yung paulit-ulit, yung mapilit, yung ginawa yung pagdapit, yung magsagawa, makulit. Po, kung sabihin ko mga sa kolokal lang salita, mapilit itong babaeng balo. Kasi ginagawa niya, lagi siyang lumalapit doon sa hukom para lamang makapit niya yung katarungan. Na po? Ngayon, sa pamagitan po na kanyang pamimilit, natamo niya yung katarungan na kanyang hinahangad. Ngayon, inilahad po na ating Panginoon Jesus ang talagang ito upang tularan po natin yung babaeng balo. Tularan po natin, na po, yung halimbawa po ng babaeng balo. Kailangan maging mapilit din po tayo sa pananalangin. No? Maging mapilit, maging matiyaga, huwag tayong paghinaan ng loob at huwag tayong susuko hanggat hindi natin natatamo yung mga hinihingi natin sa ating Panginoon. Amen? Huwag po tayong susuko, huwag tayong panghinaan ng loob. No? Tatanggatin po natin yan. Amen? Ngayon, ito po. Ano po? Ito, dako po tayo sa mga hadlang. Mga hadlang sa panalangin. Bakit kuminsan? May panalangin tayo. Bakit hindi tinutugon ng Diyos ang ating panalangin? Kasi po may mga hadlang. Ito po, dapat natin malaman kung ano yung mga hadlang sa mga mabisang panalangin. Ito, una. Ito po ang pangunahing hadlang sa mabisang panalangin ay ang kasalanang hindi ipinapahayag sa Diyos. Kasalanang hindi ipinapahayag sa Diyos. Isaiah chapter 59 verse 2. Ang sabi po sa Isaiah chapter 59 verse 2, ngunit ang sala mong dahilan kung bakit hindi narinig ang dalangin mo at siya ring dahilan ng paglayo ninyo. Kasalanan po ang dahilan. Amen? Nakita po natin dito, kasalanan ang nagiging dahilan kaya hindi rininig ang dalangin mo. Kasalanan. Ngayon, dito po sa mga ayon si Haring David, ayon sa kanyang karanasan, nasabi ni David na ang Diyos po ay malayo sa mga taong patuloy na gumagawa ng kasalanan. Kaya nasabi po ni Haring David sa awit chapter 66 verse 8, ito po yung patotoo niya, kung sa kasalanan ako'y nagpapatuloy, sabi ni Haring David, hindi ako diringgin ng Panginoon. Ngayon, ganyan din po tayo. Kapag tayo po ay nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, huwag na nating asahan na tutugunin ng Diyos yung ating mga panalangin. Ngayon, kung talagang nais po natin tugunin ng Diyos ang ating panalangin, iwasan po natin ang gumawa ng kasalanan. Amen? Alam naman natin kasalanan, bakit pa natin gagawin? Iwasan na natin. Amen? Nang sa gayon, kung naman ang nais natin hingi sa ating Panginoon, ipagkakaloob niya sa atin. Pangalawang hadlang, sa mga isang panalangin po ay yung kakulangan ng paniniwala at yung pag-aalinlangan. Sa Hebrews chapter 11 verse 6, sabi nito, hindi po kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sino man lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa lahat ng mga humahanap sa Kanya. Sa Santiago chapter 1 verse 6 and 7, subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang alinlangan ay parang alon na tinataboy ng hangin kahit saan. Verse 7, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bagong isip at hindi alam kung ano ang talagang ibig. Ngayon, ang mga hadlang
sa mabisa panalangin po, ay yan po ay maaari mabigyan ng solusyon sa pamagitan ng paglapit sa ating Diyos. Amen? Sa pamagitan ng ating paglapit sa Diyos, sa pagpapahayag ng kasalanan at sa pagsisisi. Tinitiyak sa atin ng 1 John 1:9 na kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat na banal, tayo po ay kanyang patatawarin at nilinisin sa ating mga kalikuan. Kapag nagawa po natin ito, tiyak, hindi lamang pakinggan ng Diyos ang ating panalangin, hindi lamang tutugunin ng Diyos ang ating panalangin, kundi mapupuspos pa tayo ng kagalakan. Amen? Ngayon, paano po sinasagot ng Diyos ang panalangin natin? Palagi ko, iba, alam na yan eh. No? Kung paano sinasagot ng Diyos ang panalangin natin. Ang nasa isip natin agad, oo, hindi. At ano pisa? Maghintay. Yan po, tatlong alam. Totoo yan. Tama po yan, tatlong yan. Na po? Maghintay. Maghintay. Kaya, kasi yung sa akin, may iba pa akong alam dyan eh. Ito po, paano sinasagot ng Diyos sa panalangin? Ito, tatlong paraan na ginawang pagsagot ng Diyos sa ating panalangin. Una, kaagad. Sino paniniwala sa inyo ito na pwedeng bigyan kaagad ng kasagutan yung ating panalangin? Sino po nakakaranas doon? Ngayon lamang kayo nanalangin, pero mamaya nakita nyo na, natanggap nyo na yung inyong hinihingi sa ating Diyos. Kasi gano'n na ating Diyos. No? Pwede niya sagutin ating panalangin kaagad. Ngayon, tulad po ng ginawang panalangin po ni Elias. Si Elias sa kanyang anak, sa anak ng Juda, na taga Sarepta, na nagkaroon ng, yung babaeng Sarepta, yung babaeng yun ang nagpatuloy kay Elias doong panahon ng tagutom sa bansa Israel. Siya po yung nagpakain ng tinapay kay Elias. Ngayon, nagkasakit po yung anak ng yung babaeng Juda, hanggang sa ito po ay mamatay. Ngayon, sa pamamagitan po ng ginawang panalangin ni Elias, no, sa batang namatay, sinagot kaagad ng Diyos yung kanyang panalangin. No? Instant na sinagot agad ng Diyos yung kanyang panalangin. Isipin nyo, nung oras ding yun, nabuhay ang bata. First King chapter 17, verse 17 hanggang 21. Dito makita po natin. Hindi nagtagal at nagkasakit ang bata ng anak ng balo. Lumaba ang sakit ng bata hanggang sa ito ay mamatay. Verse 18, kaya't sinabi ng babae kay Elias, ano ang kinagagalit niyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito ba kayo upang ako'y sumbatan sa aking kasalanan at patayin ang aking anak? Verse 19, akin na ang bata, ang wika ni Elias. At kinuha niya ang bata, ipinanik sa itaas sa silid ng kanyang tinutuluyan. Iniligay niya ang bata sa kanyang higaan at dumalangin, Yahweh, aking Diyos. Ganito po ba ang inyong igaganti sa babae ito na nagpatuloy sa akin? Verse 21, 3 beses niya hiningan ang bata at kasunod dito ang ganitong panalangin. Ito po ang kanyang panalangin, Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko po na mangyaring ibalik ninyo ang buhay ng batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at nabuhay ang bata. Nakita po natin instant, diba? Binigay kaagad ng Diyos ang katugunan ng panalangin ni Elias. Dapat nananasan din po natin ito. Amen? Na meron tayong panalangin na biglang tinutugon agad ng Diyos. Yun. Kita po natin, no? Ngayon, ang pangalawa. Ito po ang pangalawang paraan ng pagsugot ng Diyos sa ating panalangin. Ito po. Unawain po natin, may ito sasabihin ko po, no? Ito po, ang pangalawang paraan. Hindi laging sinasagot ng Diyos ang mga panalangin natin sa paraang inaasahan natin. No po? Dito, ulitin ko, hindi laging sinasagot ng Diyos ang mga panalangin natin sa paraang inaasahan natin. Halimbawa po yung hiniling ni Pablo sa Diyos na alis sa kanya yung kapansanan niya sa kanyang katawan na tinatawag na tinik sa laman. No po? 3 beses niya ito pinalangin. No? Specifically, 3 beses niya ito ipinalangin. Tanong, sinagot ba ng Diyos sa kanyang panalangin? Sino po naniniwala dito na sinagot ng Diyos sa kanyang panalangin? Oo, sino dito naniniwala na hindi sinagot ng Diyos sa kanyang panalangin? Taas ang kamay. Na mga naniniwala na hindi sinagot ng Diyos ang panalangin. Kasi marami ito binibigyan na halimbawa, dito makita natin na hindi sinagot ng Diyos yung panalangin ni Pablo. Sino naniniwala dito na tinugon ng Diyos ang panalangin ni Pablo?
Taas mo kamay, yung mga naniwala na tinugon ng Diyos ang panalangin ni Pablo. Naalisin sa kanya yung tinik sa laman. No po? Ngayon, totoong sinagot mo ng Diyos ang panalangin ni Pablo, pero hindi sa paraang inaasahan ni Pablo. Sinagot ng Diyos yung panalangin ni Pablo, naalis sa kanya yung problema. No po? Pero hindi sa paraang kanyang inaasahan. Diba? Hindi po inalis ng Diyos ang problema ni Pablo. Pero ito, binigyan siya ng Diyos ng lakas na kailangan niya para may pagpatuloy niya ang kanyang paglilingkod sa ating Diyos ng may katapatan. Ngayon, 2 Corinthians, basahin po natin 2 Corinthians chapter 12, verse 7 hanggang 10. Sabi dito, ngunit para hindi ko pagyabang ang mga manghang biyaya, ang mga manghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan niya ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang wag akong maging palalo. Verse 18, ito po, makita po natin dito. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ito ang kanyang sagot. Ibig sabihin, yung panalangin ni Apostol Pablo ay sinagot ng Diyos. Amen? Kasi ito ang sabi. Ito sabi dito, sa talata natin binabasa, sabi ito, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat na sa lahat ng pangailangan mo, lalong nahayag ang kapangyarihan mo kung ako ay mahina. Sabi ni Pablo, kaya't buong galak na pinagmamalaki ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Verse 10, dahil kay Kristo walang halaga sa akin, kung ako po ay mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ngayon, tayo po ay binibigyan ng Diyos na kasagutan sa ating mga dalangin. Ngunit, maaari na tayong bigyan ng kasagutan sa hindi natin inaasahan. Bakit po? Kasi maaaring maskit pa ang ibigay ng Diyos sa atin, no? Maaaring maskit pa sa ating inaasahan ang ibibigay ng Diyos sa atin. No po? Mas higit pa. Ngayon, tingnan po natin sinasabi sa Ephesians chapter 3 verse 20. Ang sabi po rito, sa Diyos na makapagbigay na higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Yan. Po natin, no? Ngayon, ang pangatlong paraan ng pagsagot ng Diyos sa ating panalangin, ito po ay ang tugon na hindi. Ito po, dito natin makikita na maaaring hindi tugunin ng Diyos yung ating panalangin. Ito po, tingnan po natin yung panalangin ni Haring David sa kanyang anak na nagkasakit ng maluba. Sa 2 Samuel chapter 12, verse 15 hanggang 19. Sabi po rito, tulad na sinabi ni Yahweh, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng maluba. Verse 16, dumalangin si David para gumaling ang bata. No, dumalangin si David para gumaling ang bata, nagdamit siya ng sako at nag-ayuno at sa lupa naghiga na magdamag. Verse 17, lumapit sa kanya ang matatanda ng palasyo at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Ayaw niyang kumain. Verse 18, pagkalipas ng 6 na araw, ang bata ay namatay. Tinugon ba ng Diyos yung panalangin ni David? Hindi, di ba? Hindi nabuhay yung kanyang anak. Bakos namatay. Ngayon, kuminsan, may nga panalangin tayong hindi tinutugon ng Diyos. Amen? Pastor Arechi, nabasa ko to doon sa ni Pastor Arechi. Nabasa ko. Nang binasa yung kanyang devotion, binapadala sa akin. Doon, ang sabi ni Sister Arechi, ito, tamang-tama po ito. Sabi niya, kuminsan, may panalangin tayong hindi tinutugon ng Diyos. Amen? Meron panalangin, minsan meron po tayo, may panalangin tayong hindi tinutugon ng Diyos. Dito natin masusubok ang ating panampalataya kung tayo nga ay patuloy na umaasa, nagtitiwala para sa ikabubuti natin. Amen? No? Tandaan po natin yan. Ngayon, tandaan po natin, anuman ang maging sagot ng Diyos sa ating panalangin, yun po ay para sa ating ikabubuti. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Ano man ang sagot ng Diyos, o man o hindi, o sabi nga maghintay, lahat po yan ay para sa ating ikabubuti. Amen? Ngayon, sa akin po pagtatapos, mahalagang malaman po natin no, na napakalaga po sa buhay natin mga mananampalataya ang panalangin. Bakit po? Dahil ang panalangin po ay nagpapatatag ng ating ugnayan sa Diyos.
At ang pangalawa, ang panganalangin po ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at lakas sa oras ng pagsubok. Na po, at ang pangatlo, ang panalangin po ay nagsisilbing gabay sa ating pamumuhay. At ang panalangin po ay paraan ng pagpapasalamat, paghihingi ng tawad at pagpakumba na magbibigay sa atin ng kapanatagan sa ating pong buhay. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, huwag po nating kaligtaan ang manalangin. Amen? Palagi po tayong manalangin. Huwag po tayong magsawang manalangin. Huwag po nating panghinawaan ang pananalangin. Bakit po? Sapagkat sa pamagitan ng panalangin, dito po natin mararamdaman, dito natin maranasan yung kabutihan ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Maraming po salamat at nawa pagpalain po tayo ng Diyos. Amen? God bless you po.